As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan, at nais kong ma-remind uli ang ating mga sarili sa sinasabi ng Biblia that because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. At dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Kaibigan, tayo ay nagpapatuloy sa aklat ng Henesis. Ngayon ay nasa kabanatang 30 tayo. Talatang 1 hanggang 24 ang ating babasahin. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang nakasulat. Hindi magkaanak si Rachel kay Jacob, kaya nainggit siya sa ate niya. Sabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, kung hindi mamamatay ako. Nagalit si Jacob kay Rachel at sabi niya, Diyos ba ako? Siya ang may gawa kaya di ka magkaanak. Sabi ni Rachel, ito si Bilha, yung katulong ko, sipingan mo siya para mapunta sa akin yung magiging anak niya. Tapos magkakaroon na ako ng anak dahil sa kanya. Binigay nga niya si Bilha kay Jacob bilang asawa. At nagtalik sila. Nabuntis si Bilha at nanganak ng lalaki. Sabi ni Rachel, pinaburan ako ng Diyos. Narinig niya ang prayer ko at binigyan niya ako ng anak. Kaya Dan ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sabi ni Rachel, matindi ang naging laban namin ng ate ko, pero nanalo ako. Kaya Naphtali ang pinangalan niya sa bata. Nung na-realize ni Leah na hindi na siya nagkakaanak, binigay niya kay Jacob ang katulong niyang si Silpa bilang asawa. Nanganak ng lalaki si Silpa. Sabi ni Leah, ang swerte ko, kaya Gad ang pinangalan niya sa bata. Nagkaanak ulit ng lalaki si Silpa kay Jacob. At sabi ni Leah, ang saya-saya ko. Ngayon, masasabi na ng mga babae na masaya ako. Kaya Asher ang pinangalan niya sa bata. Nung panahon ng pag-harvest ng mga pananim, pumunta si Reuben sa bukid at may nakita siyang mandrakes. Inuwi niya yon sa nanay niyang si Leah. Tapos sabi ni Rachel kay Leah, pahingi naman ako ng mandrakes na dinala ng anak mo. Pero sabi ni Leah, di pa ba sapat na kinuha mo yung asawa ko?
Pati ba naman itong mga mandrakes na dala ng anak ko, kukunin mo rin? Sabi ni Rachel, pag binigay mo sa akin yung mandrakes ng anak mo, sa iyo matutulog si Jacob ngayong gabi. Kinagabihan, pag-uwi ni Jacob galing sa bukid, sinalubong siya ni Leah at sinabi, sa akin ka matutulog ngayong gabi. Binayaran ko na si Rachel ng mandrakes na bigay ng anak ko. At may nangyari nga sa kanila nung gabing yon. Sinagot ng Diyos ang prayer ni Leah. Nabuntis siya at ito na ang panlimang anak nila ni Jacob. Sabi ni Leah, binigay ng Diyos ang reward ko, kasi binigay ko ang katulong ko sa asawa ko. Isakar ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit si Leah at pang-anim na anak na niya yon kay Jacob. Sabi niya, magandang regalo ang binigay sa akin ng Diyos. Ngayon, magiging mahalaga na ako sa asawa ko kasi 6 na ang nabigay kong anak sa kanya. Kaya Sibulon ang pinangalan niya sa bata. Tapos noon, nagkaanak din siya ng babae at Dina naman ang pinangalan niya dito. Finally, naawa ang Diyos kay Rachel. Sinagot niya ang prayer nito at binigyan na siya ng anak. Nabuntis siya at nanganak ng lalaki. Sabi niya, inalis na ako ng Diyos sa kahihiyan. Sana bigyan pa ako ni Lord ng isa pang anak. Kaya Joseph ang pinangalan niya sa bata. Kasaysayan ng pamilya. Naisip mo na ba, kaibigan, kung pwede ka pa ring magamit ng Diyos dahil sa iyong hindi magandang nakaraan? Siguro pakiramdam mo ay hindi magagawa ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan mo dahil sa iyong pinagmulan o kung ano ang nagawa mong kasalanan. Kung naramdaman mo yon, ang Genesis, Kabanatang 30, ay dapat at tamang pampatibay ng loob sa atin, sa iyo. Jacob and his family had a significant dysfunction. Gayunpaman, malinaw nating nakita kung paano kumikilos ang Diyos sa loob at sa pamamagitan nila. Mahirap malaman kung ano ang gagawin sa mga kabanata na tulad nito. Nagalit si Leah dahil siya ay lumalabas na unwanted wife. Malungkot naman si Rachel dahil hindi siya magkaanak na tulad ni Leah. Parehong gusto ng dalawang babaeng ito kung ano ang mayroon doon sa isa. Hinarap ni Rachel si Jacob at sinabing, bigyan mo ako ng anak, kung hindi mamamatay ako, sangayon sa talatang 1. At pagkatapos magkaanak, sinabi ng mga babae ang mga bagay tulad ng nakipagpunyagi ako sa aking kapatid na babae at nanalo ako. Sabi ni Rachel, si Leah naman, sa pagkakataong ito, igagalang ako ng aking asawa dahil ipinanganak ko sa kanya ang 6 na anak na lalaki sangayon sa talatang 11. Ang tanging tunay na panalangin nasambit sa kabanatang ito ay pagkatapos na maipanganak ni Rachel ang kanyang unang anak nang siya ay nagsumamo. Ang sabi sa talatang 24, dagdagan nawa ako ng Panginoon ng isa pang anak na lalaki. Hindi sapat ang isa. Subalit sa isang Israelitang mambabasa, ang kabanatang ito ay naglalaman ng higit pa kaysa sa panloob na alitan ng isang pamilya. Ang mga anak na ipinanganak sa pakikibaka at paligsahang ito ay naging mga pinuno ng 12 tribo ng Israel. Ganito na buo ang ipinangakong bansa. Ang Diyos ay gumagawa sa kabila ng makasalanang pag-uugali ng mga tao, ng mga makasariling layunin. Gaya ng sinabi ng isang komentarista, ang kahalagahan ng mga kwentong ito sa Genesis ay hindi ang pagbibigay ng mga tip kung paano maiiwasan ang gulo o kung paano makakaahon sa gulo, kundi para ipaalaala sa atin na lahat tayo ay nasasangkot sa gulo. Nagkakamali sa mga desisyon, nagkakasala, ngunit hindi nito mapipigilan, kaibigan, ang Diyos sa paggawa para sa ikabubuti ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa 2 Korinto, Kabanatang 12, talatang 9, sabi ni Apostol Pablo, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Sa talatang 10, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Paglapit
kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kaibigan, paano mo mailalarawan ang pamilya ni Jacob? Bakit nagkaroon ng mga napakaraming pagkakahati-hati sa pamilya? Hindi ka ba nagpapasalamat na ang gawain ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga perpektong tao? Para sa iyong insight and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para po sa ating masayang pagkikinig, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awitin, may pamagat Never Too Broken to Belong, na inawit ni Jerdy Rose Octavio. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit na ito. The door is open, come on in as you are. All you need to bring is what remains of your heart. I see the years of fear and pain on your face, but take a step, enter in. You are safe in this place. You're never too broken to belong, never too dead, never too far gone. Here you'll find Jesus and find your home. You're never too broken to belong. Come find the perfect love that no one deserves, a peace so sweet it can't be put into words, and grace that's greater than the darkest of sin. Taste and see, take His hand, let the healing begin. You're never too broken to belong, never too wounded, never too far gone. And here you find Jesus and find your home. You're never too broken to belong. We too were wounded and defeated, so we know how you feel. But by the wounds of our Redeemer, we believe we were healed. You're never too broken to belong, never too wounded, never too far gone. And here you find Jesus and find your home. You're never too broken to belong. You're never too broken to belong. Salamat, Jardy, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit. Wala pong kalagayan tayo na napakasira para hindi tayo maging kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos.
kung tayo ay mananampalataya sa kanyang anak at tatanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, ang iyong katapatan sa amin ay walang hanggan. Bigyan mo po kami ng mga mata upang makita ang iyong pagtitiyaga at pagmamahal sa iyong bayan, sa amin, sa buong panahon. Ipakita sa amin, Panginoon, ng malinaw. Idinadalangin namin ang mga aral na kailangan naming matutunan mula sa iyong banal na aklat. Sa oras pong ito, akin pong patuloy na idinadalangin ang aming mga kaibigang nakikinig. Meron po silang mga kahilingan at panalangin na dinala po sa inyo, na kanila pong isinulat sa comment section. Ang ilan po sa kanila, Panginoon, ay humihingi ng panalangin para sa kanila pong mga anak at pamangkin na nagsisipag-aral. Hinihiling po nila na sila po ay inyong bigyan ng makalangit na karunungan upang masapatan ang kanila pong mga academic requirements. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang aming mga kaibigang nangangailangan ng hanap buhay. Inyo po silang tulungan, Panginoon, na makasumpong ng mga lugar na sila po ay makapagtatrabaho upang masapatan po ang kanilang mga pangangailangan. Amang banal, mayroon din po kaming kaibigan at tagapakinig na ngayon po ay nagkakaroon ng problema sa kanilang negosyo. Tulungan po sila, Panginoon, na ma-manage ng maayos ito. At bigyan niyo po sila ng mga taong makakatulong upang mapalago ang mga negosyong ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin at hindi niyo po ipagkakait sa amin ang makabubuti at makapagpapatibay ng aming pananampalataya. Muli po ay aming isinusuko ang aming mga sarili sa inyo. Mangyari nawa po ang inyong kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan at ako po ay talagang natutuwa na kahit sa ganitong napakaagang oras ng umaga ay nakakasama ka namin sa pagbabasa ng Biblia at sa pananalangin. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan, maaari nyo pong matanggap ang Bible Study Guide na ito kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kompletong pangalan at address. Ang study guide pong ito ay Explore. Ito po ay libre na inyo pong matatanggap kung inyo pong itetext ang inyong mga pangalan sa ating mga numerong ibibigay. Ang ating pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kayo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari nyo pong isulat dyan sa comment section ang inyong mga pangalan at kompletong address kasama po ng inyong mga contact number sapagkat ito po ay nagpapabilis ng pagdadala o pagdi-deliver nitong atin pong Bible Study Guide. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Huwag po kayong aalis. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened
Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed